So hello guys, no? Mag-solve ulit tayo para dito sa day 2 ng ating Pico CTF challenge. So, ang difficulty nito ngayon ay easy, tapos web exploitation ulit ang category. So, ang pangalan ng challenge ay SSTI1. So, ang SSTI, yun ay ang server-side template injection. Pag sinabi natin server-side template injection, nakakapasok ka ng code sa template ng server. Tapos, ine-execute nyo mismo, hindi lang actual display, kundi yung actual execution. So, delikado siya. Tapos, syempre, yung mga template engine na yun ay yung mga, like say example, Jinja 2 na ginagamit sa Python or Flask. Tapos, Twig para sa PHP. Tapos, Smarty, kung nagla-Laravel kayo, yun yung Blade. So, ganun yung template engine. So, tatry natin i-solve to, no? So, description. I made a cool website where you can announce whatever you want. Try it out. Additional details will be available after launching your challenge instance. So, may hint ulit dito, pero try natin na hindi gumamit ng hint. So, launch instance. Try natin. Yan. So, ito yung website. I-open na natin. Zoom in natin para makita. So, testing natin. Test muna. Test. So, lumabas. Test. Ngayon, ang gagawin natin, since template injection to, so, possible na gamit tayo ng syntax na kung paano gumagamit ng directives pagdating sa template engine. So, ang unang payload na pwede mong i-try dyan ay double bracket, close and open parenthesis, tapos 7 times 7. Let's say, kung hindi man gumana yan, pero try muna natin. Dapat magpa-parse siya. Yun. So, gumana yung ating operation, no? 7 times 7 equals 49. So, meron ng resources dito para mapagkunan ng payloads. So, nasa GitHub lang siya. So, yan. Ito yung una natin tinry. So, try din natin dito. Yun. Pumasok siya, nag-parse siya. So, ngayon maghanap tayo ng pwede natin gamitin para ma-print natin yung flag o makita natin yung flag. So, therefore, gagamit tayo ng payload na merong remote code execution. So, tatry natin yung iba dito. Ito. So, yun. Meron siyang directory na pycache. Meron siyang file na app.py or Python file. Tapos yung flag. And then yung requirements.txt. So, ang kailangan lang natin ay to read the file na merong file name na flag. So, babaguhin lang natin yung command natin dito. So, itong ls, gagawin lang natin itong cat, tapos flag. So, try natin. Yun. So, nakuha na natin yung flag. Copyahin lang natin yung flag. Punta tayo dito. Submit natin. Check natin kung tama. So, yun. So, hooray! You have solved this challenge correctly again. Kasi nasolve ko na to. Pero, yun. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya ginagawa. So, ayun lang yung SSTI. So, para maiwasan yung mga ganun ka delikadong code. So, kung diretsong tinatanggap yung user input tapos pinapasok pa sa template. Let's say yung ganun. Sa pamamagitan ng SSTI, kaya siya naging delikado kasi nakakapag-command tayo kahit piniprint lang niya. So, ls, so, nakakapag-RCE tayo, remote code execution tayo. So, yun yung malala. Kailangan nating iwasan yan pagdating sa Python, sa Jinja, sa Laravel o whatsoever na gamit yung template. Pag may RCE ang code mo, lalo na kapag may STI and then nakakapag-execute siya ng code or command, yari na. Pwede mag-read ng files, pwede mag-execute ng commands, pwedeng i-take over yung mismong server. So, para maiwasan to, kailangan natin magkaroon ng proper escaping. Tapos, kailangan natin magkaroon ng specific na pang-filter sa user inputs. So, yun lang. Kung may natutunan kayo, meron ako natutunan. Lagi naman ako may natutunan. Follow nyo lang ako para sa ating day 3 or sa mga susunod na content. Maraming salamat. See you next time.